Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, magbibigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at konting idea. Itong topic natin ngayon mga kaibon, napaka-importante po nito dahil po ang pag-uusapan natin ngayon patungkol po ito sa itlog na ipapaposter natin sa ibang breeder. Ito kasing topic natin dito ay marami po ang nagkakamali, lalong-lalo na po kapag yung itlog naging inakay na yan. Dahil pinaposter natin sa ibang breeder na meron ding itlog, kapag nagkapisaan na po yung mga itlog niyan, yun na po ang mahirap. Dahil hindi na natin matatandaan minsan kung alin ba doon ang nilagay natin or alin ba doon ang pinaposter natin sa kanila. Dahil halimbawa po sabay-sabay na lumalaki. So napakahirap po niyan, lalo na po kung halimbawa puro green series. Talagang mahihirapan tayong matandaan kung alin ba doon yung pinaposter natin. Sa pagpapaposter mga kaibon ng itlog, dapat unang nating gawin, lagyan natin ng marka yung itlog na ipapaposter natin sa ibang breeder. Lalagyan natin sila ng marka para malaman natin kung napisa na ba yung pinaposter natin na itlog. Ngayon halimbawa po napisa na yung pinaposter natin at napisa na rin yung itlog ng breeder na pinagpaposteran natin. Kapag nagkapisaan na po yan, doon na tayo mahihirapan malaman kung alin ba doon yung pinaposter natin, lalo na po kung puro yan na green series, dahil pare-pareho po ang balahibo niyan. Buti sana kung halimbawa yung pinaposteran natin green series, tapos yung pinagmula ng itlog na ipapaposter natin blue series. Mas madali natin matandaan na yung blue, yun ang pinaposter natin. Ang mahirap kung pare-parehong green series. Ngayon mga kaibon, ang paraan na dapat nating gawin kapag po nagpapaposter tayo at napisa na tapos halos sabay-sabay ang laki, so medyo mahihirapan na tayong tandaan kung alin doon. Ito po ang tanging paraan na ginagawa ko. Minamarkahan ko rin po yung inakay. Minamarkahan ko rin po yan ng pwede yung pentel pen. Minamarkahan ko rin po yan ng maliit. Kumbaga, magkaroon lang siya ng marking na siya yung pinaposter natin. Dahil mahirap tandaan kung pare-pareho ang kulay at pare-pareho kalalaki yung mga inakay. Kaya po mga kaibon, lalong-lalo doon sa mga kaibon natin na nagtanong nito noon sa akin, ito po ang tanging paraan na ginagawa ko. Minamarkahan ko rin po yan. Ang pagmarka niyan mga kaibon, ang procedure, bago po kayo maghawak doon sa inakay, una nating gagawin, isasawsaw natin yung kamay sa patuka para hindi mag-amoy kamay yung inakay kapag binalik na natin. Ngayon, kapag namarkahan na natin yan, ang ginagawa ko po dyan, kapag namarkahan ko na ng pentel pen, pinapaliguan ko rin po yan, parang pinupunasan ko po ng patuka para po mawala yung amoy ng pentel pen mga kaibon. So hindi ko agad yan binabalik, inaantay kong tumuyo. Habang pinapatuyo, yun, inaano ko muna yan sa patuka. Kumbaga nilalagyan ko yung katawan ng patuka para mawala po yung amoy ng pentel pen. Saka ko po yan ibabalik kapag wala na talagang amoy. Alam nyo mga kaibon, kahit na habang lumalaki, talagang matatandaan mo dahil hindi nabubura basta-basta yung pentel pen mga kaibon. Habang lumalaki siya, talagang makikita po ninyo yung painakay na pinaposter natin dahil doon sa marka. Kung minarkahan natin yung itlog, ganun din po yung inakay. So hindi po tayo malilito. Diyan kasi mga kaibon ang madalas nagkakaroon ng pagkalito. Lalo kung pare-parehong green series or blue series kapag po nagbebenta na tayo. Lalo na po kung merong mga karga yung mga ibon.
Dahil minsan nagkakapalit-palit, hindi na natin natatandaan kung alin doon. So yan po nagiging problema. Kaya sa mga kaibon natin na nagpapaposter palagi sa mga ibang breeder, ito po ang gawin ninyo para po matandaan po ninyo habang lumalaki. Yung pinaposter po ninyo, minamarkahan din po yan parang yung sa itlog. Pero saktong haba lang ang pagmarka, wag naman masyadong mahaba. Saktong matandaan mo lang talaga kung alin doon yung inakay na itlog na naging inakay na pinaposter natin. So yan po mga kaibon ang tanging paraan para hindi tayo malito. Ngayon mga kaibon, magbibigay tayo ng pangalawa na tips patungkol dito sa pag-aalaga. Sa mga kaibon pala natin na nagbibigay po ng gulay sa mga alaga natin, para sa akin mas maganda sana kung magbibigay kayo ng gulay. Yung para sa akin lang kung wala tayong tanim na malunggay, wala rin tayong tanim na kangkong, para sa akin ang mas magandang ibigay sa mga alaga natin, repolyo. Okay naman yan mga kaibon, okay naman yan na pagkain ng mga alaga natin, repolyo. Yan po ang number 1 na talagang ibinibigay ko sa mga alaga ko. Kung hindi tayo nakakahingi ng malunggay sa kaibigan, dahil dito wala naman mataniman sa amin, kung hindi tayo nakakahingi ng sariwang malunggay sa mga kaibigan or kaya naman kangkong, halimbawa bibili-bili lang tayo ng gulay, repolyo talaga para safe. Paano ko po nasabi na safe ang repolyo? Unang-unang mga kaibon, base sa experience ko noon, way back yung kasagsagan ng pandemya, bumibili tayo sa mga nagtitinda ng kangkong, bumibili tayo sa mga nagtitinda ng malunggay. So tuwing binibigay ko yun sa mga alaga ko noon, yung gulay na kangkong, gulay na malunggay, lagi po akong nalalagasan minsan ng ibon. Ang sanhi ng pagkalagas yung pagtatae. Nagbigay tayo ng malunggay, mga ilang araw, ilang oras lang pakatapos kumain, yung pupray basa yung dumi. Sa kangkong minsan ganun din, basa yung dumi. Tapos yun na, manghihina na yung alaga natin. Aagapan ko na ng gamot, puro na gamot yung katawan dahil inaagapan natin kasi nanghihina na, kasi basang-basa na yung dumi. So nagbigay lang tayo ng malunggay, nagbigay lang din tayo ng kangkong. So noon napaisip ako kung bakit kapag nagbibigay tayo ng kangkong na binili sa mga nagtitinda diyan sa palengke, sa talipapa, kapag nagbibigay tayo ng malunggay, so gano'n na nangyayari sa mga alaga natin. Ngayon iniisip ko ng mabuti kung bakit gano'n ang nangyayari sa mga alaga natin kapag nagbibigay tayo. Ito kasing mga nabibili mga kaibon pala talaga sa talipapa, sa mga ganyan palengke, itong mga malunggay o kaya kangkong na hindi na uubos, ibenta. Nilalagyan pala nila yan ng gamot. Mga kaibon, nilalagyan nila ng gamot para hindi maging lanta. Para kinaumagahan pagbenta, sariwang-sariwa pa uli tingnan. So ngayon, merong gamot, di nating alam kung anong gamot ang nilalagay nila doon. Kasi yung pagkakaalam ko niyan na binababad sa tubig, halimbawa balde, lalagyan ng gamot, lagyan ng tubig, tapos doon nilalagay yung kangkong o kaya malunggay. Hindi malalanta, sariwang-sariwa tingnan. So ngayon, hindi natin alam kung anong nilalagay nilang mga gamot yan para maging sariwang-sariwa tingnan. So ngayon, pag binili natin, akala natin sariwa, tapos ibibigay natin sa mga alaga natin, yung pala kargado na ng gamot, hindi magustuhan ng tiyan ng mga alaga natin, yun, magtatae hanggang sa manghina. So kaya mga kaibon, mula noon hindi talaga ako bumibigay ng gulay sa mga alaga ko kung hindi galing sa puno talaga. Kumbaga, papunta tayo sa mga tropa na merong kangkong or kaya merong malunggay, hingi tayo konti, yun. Dahil talaga galing pa sa puno. Pero kung wala tayong mapagkunan,
Ang binibili ko talaga, binibigay sa mga alaga ko, repolyo. Okay naman po yan. Goods na goods naman po yung repolyo, mga kaibon. Maganda rin po yan sa katawan ng mga alaga natin. Pero kapag nakakuha tayo ng galing puno na malunggay o kaya kangkong, yun, magbibigay tayo. Minsan dinadamihan na natin, lagay sa rep, then yun, kinaumagahan pwede pang ibigay uli sa mga alaga natin. So yan po ang binibigay kong gulay sa mga alaga ko. Pero yung sabihin natin na bibili sa talipapa or palengke, hindi po ako nagbibigay. Nadala na po ako doon sa mga nangyari. Dahil alam ko rin talaga na binababad nila yan kapag hindi naubos. Para kinaumagahan mukhang sariwa pa rin yung gulay. So yun nga lang, di natin alam kung ano ba ang gamot doon na binigay. Kaya sa mga kaibon natin dyan, mag-iingat kayo sa pagbigay sa mga alaga po ninyo. Mas maganda kung yung lugar po ninyo palaging sariwa, ubos yung mga binibentang gulay. Pero kung hindi nauubos, ganyan po nangyayari, so medyo delikado. Kung mas maganda, galing talaga sa puno, kayo mismo ang kukuha, mapakangkong man or malunggay. Pero kung wala kayong mapagkukunan na galing dyan, pwede naman po repolyo, balatan nyo muna, and then yung pinakang magandang klase sa loob, yun ang ibigay po ninyo sa mga alaga po ninyo. So yan po yung tips ko lang sa inyo. Alam nyo mga kaibon, na miss ko lang po magbigay ng ganito, magbigay ng ganitong mga YouTube tips, dahil ganito naman po talaga yung talagang content natin. Naparami lang yung content natin talaga dahil sa maraming nagtatanong sa atin. Bilang respeto, sinasagot natin yung mga katanungan ng mga kaibon natin para mas lalong matuto yung mga kaibon natin at magkaroon ng idea sa pag-aalaga ng mga ibon. Pero mga kaibon, sa totoo lang, namimiss ko po yung sarili kong content talaga, na experience ko rin. May share din sa inyo yung iba, hindi lang sa pagbibigay sa mga ID or sa mga magiging kinalabasan ng mga breeding natin. So mga ganitong content din na ibang kumbaga importante, simple lang pero importante na kaalaman pagdating sa pagbibreed. So maraming salamat doon mga kaibon, sa mga kaibon natin dyan na nanonood. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.